Sa sports saksi, nagsimula na magsanay si pambasang kamao Manny Pacquiao para sa laban nila ni Timothy Bradley sa Hunyo. At kasama raw sa training ang paghahanda kontra sa posibleng pamumulikat ng kanyang mga binti na nangyari sa nakaraan niyang mga laban. Saksi si Chino Trinidad. Sa pagpasok ng Semana Santa, naisingit pa ni pambansang kamao Manny Pacquiao ang maikling road work at shadow boxing kanina sa General Santos City. 2 linggo yan bago ang formal na simula na nakagawi ang 8-week training program bago ang kanyang laban kontra kay Timothy Bradley sa June 9. Kahit paniwala ng marami na yamado ang ating pambansang kamao at siya ang 3-1 favorite kontra kay Bradley, ayaw raw ni Manny na magkaroon ng epekto ng ring rust o yung kawalan ng aksyon sa ibabaw ng ring. Isa ring pagtutuunan ng pansin ng pambansang kamao sa kanyang training ang posibleng pamumulikat muli ng kanyang mga binti na lubos na nakaapekto sa kanyang pagkilos sa huling laban niya kina Shane Mosley at Juan Manuel Marquez. Sa pagbabalik Maynila naman matapos ang Semana Santa, posibleng simulan na ni Pacman ang plyometric exercises o ang mga exercise na dinisenyo para sa explosiveness. Ito is pangasiwa ng kanyang conditioning coach na si Alex Ariza. Pero hindi lang physical na kahandaan ang pinagtuunan ng pansin ni Manny ngayon, kundi pati na raw ang kanyang spiritual preparedness. Yan ang nasaksihan ng GMA News sa pagbahagi niya ng Lenten message sa kanyang mga kababayan. Just as man is destined to die once and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people. Then he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him. Chino Trinidad ang inyong saksi. Samantala, nasunog ang residential area sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong City ngayong gabi. At live mula sa Mandaluyong, saksi si Oscar Oida. Oscar? Yes, Vicky, Igan, kapapasok lamang ng impormasyon na nakatanggap tayo na fire out na ang sunog na umabot sa ika-5 alarma at tumupok sa ilang mga kabahayan dito sa may Block 38, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Tinatayang pasado alas 10 ng gabi nang magsimula umano ang sunog. Igan, pero dahil nga mabilis na itaas yung alarma sa ika-5 hudyat ay mabilis din nagsipag-responde ang mga malaking fire truck dahilan nga para hindi naman ganun tumagal yung pagpatay sa apoy. Ang problema nga lang, Igan, ay may mga paulat na nasaktan, 2 ang napaulat na nasaktan habang isa ang pinangangambahang naipit doon sa ikalawang palapag ng isa sa mga nasunog na bahay. Sa mga sandali ito ay patuloy tayong kumakalat na impormasyon kaugnay niyan, pati na rin yung dahilan ng pinagmulan ng sunog. Vicky, Igan? Yes, Oscar, saan ka mismo nakatayo sa sandali nito? Okay, Oscar, ilang pamilya ngayon ang... Vicky. Ilang nga yung pamilya na apektuhan at saan sila pansamantalang tutuloy? Isa ngayon na Igan, hindi pa natin malaman kung meron kung saan ililikas itong mga pamilya. Kaya na sa initial na impormasyon, may nagsabi na 3 bahay yung nadamay sa sunog. Bagamat hindi ito matiyak dahil alam naman natin dito sa kinalalagyan na yan sa may Barangay Addition Hills, marami pang bahay dyan sa may bandang likuran. So yan pang inaalam ng otoridad sa mga sandaling ito. Ang kinukumpirma pa lang sa atin ngayon ay may 2 nasugatan, medyo malaba ito, at isang bata. 1 taong gulang na bata ang hinahanap dun sa mga nasunugan na bahay dahil ayon sa magulang nito, sa nanay nito ay naiwan ito sa ikalawang palapag ng kanilang bahay nung nagkakandara pa nga silang makalabas nung nangyayari ang sunog. Igan, Vicky? Oscar, gaano kalayo ka mula doon sa eksena, no? Okay. Vicky, itong kinalalagyan natin dito, nandito tayo sa may Shaw Boulevard, medyo malayo pa talaga. Makikita natin yung background. Itong lugar na ito kanina, napupuno ito ng mga fire truck. Kung kaya't itong ating live van ay hindi nakalusot. So kailangan talagang medyo malayo yung takbuhin ng ating team papunta dito para makaabot dito sa live setup. Medyo may kalayuan pa talaga. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Samantala, pahirap pa naman ang pagsagip sa isang batang nahulog sa balon sa China. At comedian Adam Sandler nag-uwi ng pinakamaraming parangal sa isang award-giving body. Saksiyan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang bagong simula para sa Myanmar. Yan daw ang inaasam ng opposition leader doon na si Aung San Suu Kyi matapos manalo bilang member of parliament sa by-election kahapon.
Makasaysayan ang pagdaraos ng malayang eleksyon sa Myanmar na unti-unting nagkakaroon ng pagluwag mula sa mahigpit na pamumuno ng military junta na ilang dekada rin nasa pwesto. Bago tumakbo si Suu Kyi sa halalan, 15 taon siyang nakulong. Sa malalim at makitid na balong ito sa China, hindi tubig ang sinasalok ng mga bomberong ito, kundi isang batang aksidenteng nahulog sa loob. Pagdating sa lugar ng mga bombero, naghulog sila ng lubid at isang hose para bigyan ng oxygen ng bata. Pahirapan man, nailabas din ang bata na nagtamo ng ilang galos. Agad siyang dinala sa ospital. Sa showbiz saksi, humakot ng mga tropeyo si Adam Sandler at ang kanyang comedy film na Jack and Jill. Yun nga lang, mula ito sa Golden Raspberry o Razzie Awards na kumikilala sa mga pinakapangit umanong pelikula at pagganap. Nakuha ng Jack and Jill ang Worst Picture, Worst Remake, Worst Director at Worst Screenplay. Si Sandler naman dahil kambal na lalaki at babae ang papel sa pelikula, parehong nakuha ang Worst Actor at Worst Actress. Di tulad sa Razzies, nanalong favorite movie actor si Sandler sa Nickelodeon Kids' Choice Awards. Big winners din ang real-life sweethearts na sina Justin Bieber at Selena Gomez at Twilight stars Taylor Lautner at Kristen Stewart. Di rin patatalo si Charisse na napiling favorite Asian act. President si US First Lady Michelle Obama na nagbigay ng The Big Help Award para kay Taylor Swift. Pero syempre ang highlight ng gabi ang pagbubuhos at pag-target ng green slime sa mga celebrity. Kahit na ang US First Lady, di nakaiwas sa green slime. Para sa saksi, Steve Delisa nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw tanggi ka ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Eyewitness at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.